Ano bang hotline po natin ngayon? Co-share hotline 1348 po. OWA po ang namamahala, but it's a 1348 hotline. DFW 1348. OWA. Akin ang cellphone ko. Yes, Tawagan natin itong 1348. Tingnan natin kung umubra. Ito yung 1348. Okay, may sumasagot. Saan ka naka-base? Sir, what's your name, sir? Yes, this is Roman po. Sa OWA Main Office po sa Operation Center po. Ano pong trabaho nyo dyan sa Operation Center? Duties po namin is for tulad po nila na for inquiries din po, And then, syempre din po, yung mga OFWs din po na nag-i-aid po ng systems tulad ng gusto po nila umuwi due to contract violations po ng agency and ng Okay. 24/7 po kayo at kahit na gabi o madaling araw. So pag meron tumawag na relative ng OFW at nagsusumbong dahil yung kanyang kamag-anak sa Kuwait ay inaabuso na, ano po usually ginagawa niyong aksyon? Yes po, ang usual po talaga namin ginagawa dyan is kung kamag-anak man po, yung mga kausap sa amin, kinukuha rin po namin yung kanilang messenger po para mas kompleto po yung mga detalye po, And then, ginagawan po namin ng report and then endorse din po sa agency po dito sa Philippines po and then sa kung saan po siyang malapit po na OWA po, lalo na sa mga PWC po. Okay, sige. Kung alam na alam nitong trabaho niya. Salamat, sir. Since the last time that we tested this 1348, kasi alam niyo, napagbintangan pa kami na scripted daw. That's why we're inviting everybody. If you want to call 1348, it's a 24-hour hotline. Now, for, kasi minsan ang sinasabi Pero hindi nagagamit, sayang. plus 632 po. Bakit marami mga OFWs hindi daw alam? Mga kamag-anak. We're trying our very, very best for everybody to be aware of this hotline. Plus, we also have connections through the FB page, WhatsApp. I would like to invite everybody, please visit this operation center. May dashboard po kami. Kung mag-drop ang call mo, we will know kung ano yung number mong ginamit and we will call you back. So, lahat po ito nakaset up and we are sharing this with the MWs. If you're in Kuwait, OFW ka in distress, can you call 1348? Opo, plus 632. You just have to enter the country code and the Okay. area code. Napakaganda yung tinesting na natin, yung hotline na yan. Pero kung hindi alam ng mga OFW, hindi alam ng mga relatives na OFW, useless. In fact, sa social media ko, nakadikit na nga ho sa noo ko yun natawagan eh. How about sa PIDOS, i-require na ibigay sa kanila yung may sticker na ilagay sa wallet nila, yung 1348? Parang sticker o parang maliit na ID o plastic na ilalagay na sa suksok na sa wallet nila. And then, pagdating sa PIDOS, may kasamang kamag-anak na para i-brief din sila din sa mga mangyari. At dinagdag pa po namin, Mr. Chair, that we have more than 1,400 help desks all over the country. Again, ang dali lang pong lapitan ito. Kailangan lang po naman, siyempre, makipagtulungan sila sa amin na lumapit po sila. In fact, some of those who we have been working with for so many years are here, and they can attest that this system works. Mr. Chair, so nababanggit po sa PIDOS, meron pong parang ganitong card na binibigay sa kanila. Nandun na lahat ng contact info. And then, doon sa pre-flight briefing, bago pumunta ng airport, nandun din po, inuulit po yung Hotline. instruction na yun. Yes, maraming... Pero yung kamag-anak po, meron ba kayong binibigyan din na hotline number sa mga naiiwang relatives? Yun po ang kailangan natin gawin, Dapat Mr. both. Chair, pati yung kamag-anak. Oo. Pati PIDOS ng... Paring kamag-anak, yun yung tatawagan. Kasi usually yung worker tatawag sa kamag-anak sa Pilipinas, and then yung kamag-anak sa Pilipinas pupunta sa OWA, hindi nila alam ang gagawin nila. Kadalasan pupunta sa programa ko. Kung merong hotline, tatawagan nila yun. Especially kung malayong lugar sila para may sasagot. Okay? yes po, Mr. Chair.